sa pagpapatuloy ng ating istorya. Nang makita na ang master ng Flying Feather Sect ay namatay sa kamay ni Ye Guchen, si Zhu Qin ay nagsimulang magpawis ng malamig at sinabi kay Elder Qin Sheng, itong si Elder Ye mula sa Divine Immortal Sect ay kasing katakot-takot ni Elder Zeman. Ibinaba ni Elder Qin Sheng ang kanyang ulo at tiningnan ang master na si Xiao Chen sa likuran niya, na nagsasabing kung maglakas loob silang galawin ang Divine Immortal Sect, ito ay parang paghahanap ng kanilang sariling kamatayan. Sa kabilang banda, nang makita ni Xiao Changfeng ang kanyang ama sa ganitong kalagayan, siya ay basa sa pawis at nanginginig habang tinatawag ito, "Ama, buti na lang at hindi ang elder na ito mula sa Divine Immortal Sect ang naging kalaban mo." Pagkatapos niyang magsalita, siya ay sinampal ng kanyang ama ng pagkalakas-lakas, na halos mahiwalay ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Pagkatapos ng sampal, umiyak si Xiao Changfeng ng malakas, nagdurugo ang ilong, at sumigaw sa kanyang ama, "Ama, kakatapos lang gumaling ng pamamaga sa mukha ko, tapos pinamaga mo na naman ngayon." Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Xiao Changfeng, lalo siyang nagalit. "Mahalaga ba talaga ang mukha mo? Sinira mo rin naman ang Four Directions Hall." Habang nagsasalita, seryosong pinagmasdan niya ang mga elder ng Divine Immortal Sect sa harap niya. "Noon, tayo ang pumupuksa ng buong angkan na naglakas loob lumaban sa Four Directions Hall. Sinong mag-aakalang ngayon, tayo ang mapipilitang umatras dahil lang sa isang hindi kilalang Immortal Sect, at paano mo nasisiguro na ang babaeng yun ay baka mas malakas pa kaysa sa elder na ito?" Sa puntong ito, muling nagliyab ang apoy ng galit sa kanyang puso ni Xiao Chen. Itinipon niya ang malalim na chi sa dalawang daliri at tiningnan ang kanyang anak sa harap niya. "Kung masisira ang Saifang Palace ngayon, uunahin kitang patayin bilang alay." Si Xiao Changfeng ay lubhang natakot nang makita ang kanyang ama na naglalabas ng masamang enerhiya, nakataas ang kanyang habang pawisan ang kanyang mukha dahil sa sobrang takot. Ngunit, habang nakatuon ang lahat sa drama ng mag-ama, sinamantala ni Master Xiao Chen ang pagkakataon para biglaang atakihin si Zhu Yuyan sa likuran niya. Nanatiling kalmado si Zhu Yuyan, nakatayo lang hanggang sa ang kanyang suntok ay nasa harap na niya. Biglang tumalon si Zhu Yuyan sa gilid para iwasan ang atake at naglabas ng isang pirasong berdeng seda para hilahin ang braso ni Xiao Chen pababa sa lupa. Ngunit, tumitig si Xiao Chen, naglagay ng dalawang daliri sa noo para bumuo ng selyo, at sumigaw ng Four Directions Feast. Agad na ang katawan ni Xiao Chen ay pinalakas ang kanyang bilis, lakas, at parang kidlat na bumabalot sa kanya, na gumawa ng mga ilusyon sa paligid niya, lahat ay umaatake kay Zhu Yuyan ng sabay-sabay. Nang makita ito, ibinalik niya ang berdeng seda at lumipat sa depensibong posisyon. Sinamantala ni Xiao Chen ang pagkakataon para baligtarin ang sitwasyon, tuloy-tuloy na sinasaktan ang katawan ni Zhu Yuyan. Pagkatapos ng ilang sandali, si Zhu Yuyan ay malubhang nasugatan at dumudugo, na dumausdos pabalik ng malayo. Sa sandaling ito, hawak pa rin ni Zhu Yuyan ang piraso ng berdeng seda, na nakatali sa braso ni Master Xiao Chen. Puno ng sugat ang kanyang katawan, pinunasan niya ang sulok ng kanyang bibig at sinabi, "Kaya pala tinatawag na Four Directions Feast." Nang makita ni Xiao Chen na nakatayo lang sa iisang lugar si Zhu Yuyan at malubha ang sugat, agad na sinamantala niya ang pagkakataon, para kontrolin ang kanyang mga clone para atakihin mula sa lahat ng direksyon, sabay-sabay na sinuntok ang kanyang baywang. Ngunit, nang tumama ang mga suntok sa kanyang katawan, biglang nagliwanag ang kanyang anyo, na nagpadala sa kanya at sa tatlong clone palayo. Si Master Xiao Chen ay tumingin sa kakaibang anyo ni Zhu Yuyan sa harap niya, lubhang natakot, nanginginig habang sumisigaw, ano ito?" Sa harap niya ay ang ibabang bahagi ni Zhu Yuyan na dahan-daang lumalapit, nakanganga ang bibig, nanginginig ang buong katawan ni Xiao Chen habang kanya ito pinagmamasdan palapit sa kanya. Bago pa siya makabawi, tumakbo si Zhu Yuyan at sinipa siya, na nagpaikot sa kanya sa kalituhan. Pagkatapos, iniutos niya ang kanyang ibabang bahagi para galawin at pisilin ang leeg ng tatlong clone ni Xiao Chen, hilahin sila sa likuran niya. Ang mga mukha ng clone ay lubhang kakilakilabot, puno ng sakit at bahid ng kahihiyan, na sumisigaw sa desperasyon. Ang itaas na bahagi ni Zhu Yuyan ay mahigpit pa ring hawak ang piraso ng berdeng seda sa kanyang kamay, may masamang ngiti sa kanyang mukha habang sinabi sa kanya, "Pinilit mo akong gamitin ang Heavenly Demon Art, Demonic Body Dissolution, kahit sa kamatayan, dapat mong ituring itong isang karangalan." Pagkasabi nito,
tumigil siya sa pagbibiro at sinimulan ang demonic body dissolution. Agad na binalot ng berdeng seda ang natitirang clone, hinigpitan ang mga braso ni Xiao Chen. Nasasaktan siya, nagngangalit ang ngipin at sumisigaw, "Mga disipulo ng Sifong Palace, patayin ang demonyong iyan." Nang makita niyang naglalaro siya ng marumi, pumalakpak si Zhu Yuyan para gumawa ng kaguluhan at sinabi, "Pinaglalaroan ka niya ng buo, at ikaw, patuloy mong ipinipilit isama ang lahat sa kaguluhang ito." Pagkatapos niyang magsalita, pinagsama niya ang kanyang profound chi at naglabas ng charm na bumabalot sa mga tao ng Saifang Palace. Ang mga tinamaan ng charm na ito ay may blankong ekspresyon, nanunood sa grupo na sumasayaw kasabay ng berdeng seda, nakatingin kay Zhu Yuyan sa kaligayahan. Hawak ni Zhu Yuyan ang piraso ng berdeng seda, may masamang ngiti sa kanyang mukha, hinaypan ang charm sa paligid niya, na nagtulak sa mga eksperto ng Saifang Palace sa pagkabaliw. Kinuha ang piraso ng berdeng seda, masaya at excited na itinali ang kanilang mga braso. Pagkatapos atali ang lahat, sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga kamay paitaas. Sa kabilang banda, umiyak si Xiao Changfeng habang itinatali ang kanyang mga braso, nanginginig habang sinasabi, "Ama, ayokong matulad kay Elder Guizhong na nawala ng isang braso, please, iligtas mo ako." Pagkatapos ng kanyang mga salita, lahat ng eksperto ng Saifang Palace ay naputulan ng braso ni Zhu Yuyan at nahulog sa lupa. Tumawa siya ng kasiyahan at bumaling para sabihin, "Ang Saifang Palace ay may isang braso na lang, dapat itong palitan ng pangalan na One-Armed Palace, mula ngayon." Pagkatapos ng pahayag ni Zhu Yuyan, biglang nahulog ang mga braso ng lahat ng mga disipulo at elders ng Saifang Palace sa harap ni Guizhong, punong-puno ng takot ang kanyang mukha habang bumalat sa kanya ang matinding pangamba. Habang malalim ang kanyang iniisip, nakatitig siya sa kanyang putol na braso, pawis ang bumalat sa kanyang mukha, at ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa galit. "Mabuti na lang, aniya, naputol na ang kanang braso ko bago pa mangyari ang lahat ng ito." Samantala, masakit na niyakap ni Xiao Chen ang kanyang sugatang braso, kita sa kanyang mukha ang paghihirap at panggigigil, sa kanyang nanginginig na boses, mariin niyang sinabi, "Ang panuntunan ng Saifang Palace ay simple, mata kapalit ng mata, kamay kapalit ng kamay." Puno ng nag-aalab na galit ang kanyang mga mata habang buong lakas niyang isinigaw, "Kahit hindi kita mapatay, titiyakin kung mawawala rin ang kanang braso mo." Sa huling bugso ng kanyang lakas, buong tapang niyang sinalakay si Zhu Yuyan. Ngunit nang dumating ang teknik ng matanda sa kanyang harapan, isang mayanhing iwagayway ng kamay ni Zhu Yuyan ang nagbigay buhay sa mga piraso ng seda. Sa isang iglap, itinaas nito ang mga nahiwalay na braso mula sa lupa, tila isang makapangyarihang maestro na kumokontrol sa isang mahiwagang orkestra at malakas na sinabi, "Dahil sobrang kapit mo sa marumi mong mga kamay ay ibabalik ko na lang ang mga yan sa iyo ng pira-piraso." Nang masilayan ni Xiao Chen ang maraming mga braso na tila naglalayag sa hangin patungo sa kanya, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot, halos manlambot ang kanyang mga tuhod habang buong pagkabigla siyang sumigaw, "Anong uri ng lihim na teknik ang ganito kagilahil-alas?" Narinig ito ni Zhu Yuyan at ngumiti ng mahinahon habang nagpapatuloy sa paggamit ng kanyang abilidad. Ito ay isang teknik mula sa Heavenly Demon Art. Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Combination of Heaven and Demon." Agad na binalot ang katawan ni Xiao Chen ng 12 braso, tila mga anino ng bangungot na bumalot sa kanya. Nang makita niya ang sarili sa ganitong kalagayan, napasigaw siya sa takot, "Tulungan niyo ako, bilisan niyo." Tumakbo siya patungo sa mga elder, umaasang may magliligtas sa kanya. Ngunit nang masilayan ng mga elder ang kanyang kalagayan, sila'y natigilan sa takot, isa-isa silang natomba, nanginginig at walang lakas ng loob na lumapit. Huwag kang lumapit, Master," ang kanilang desperadong sigaw. Habang gumagalaw si Xiao Chen, isa-isang nadurog, ang mga leeg ng bawat disciple at elder na kanyang nadaraanan, ang eksena ay puno ng takot at kawalang magawa, hanggang sa marating niya ang kanyang anak na si Xiao Changfeng, na nanginginig habang sumisigaw, "Ama, huwag kang lumapit, hindi kita matutulungan." Ang kanyang boses ay puno ng takot habang nakatitig sa kanyang ama. Ngunit ang hindi maiiwasang trahedya ay naganap. Sa matinding sakit at kawalan ng kontrol, tahimik na umiyak si Xiao Chen habang pinapanood ang kanyang sariling mga kamay na pumipigil sa leeg ng kanyang anak. Hindi ko mapigilan ang sarili ko," ang kanyang desperadong sigaw. Bago pa man siya makapagpaliwanag o makapagpigil, ang kanyang mga kamay ay nagpatuloy, at sa isang iglap,
ang buhay ng kanyang anak ay naglaho, ang eksena ay nag-iwan ng matinding lungkot at kawalan ng pag-asa. Samantala, nakangisi si Zhu Yuyan habang mataman niyang pinapanood ang mga pangyayari, sa mayabang na tono, kanyang winika, akala ko nagbibiro ka lang tungkol sa pag-alay sa anak mo, hindi ko inasahan na gagawin mo talaga, tunay kang ang ama na sagad sa pagmamahal sa anak. Lalong nagngingit-ngit sa galit si Master Xiao Chen, sa kanyang natitirang lakas, nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay, itinapat ito sa kanyang noo gamit ang dalawang daliri, sa mabigat na boses na puno ng paghihinagpis, kanyang sinabi, hindi ko kailanman nakalain na ang Sifong Palace, ang itinuturing na nangungunang sekta ng Yaoi Empire, ay babagsak dahil lamang sa isang tao. Sa huling bugso ng kanyang lakas, sinaksak ni Xiao Chen ang kanyang noo gamit ang dalawang nanginginig na daliri, sa kanyang huling hininga, buong lakas niyang isinambit ang tatlong salitang, self-destruct, bumagsak siya sa lupa, namatay sa matinding sakit at kawalan ng pag-asa, ang mga kamay na bumalat sa kanya ay biglang nahulog, na tila nawala ng buhay. Ang mga nakasaksi ay napabulala sa gulat habang pinapanood ang trahedya ng Saifang Palace, ang sekta na minsang kinatatakutan at palaging mapang-api, nagwakas sa ganitong paraan, ang Divine Immortal Sect, bulong ng mga nakasaksi, ay talagang nakakatakot, isang tao lang ang nagwasak sa buong pangunahing sekta. Sa sandaling yun, lahat ay napako ang tingin sa nakamamanghang si Zhu Yuyan na tila nagliliwanag sa kanilang harapan, ang kaba at takot ay humahaplit sa kanila, bawat patak ng pawis ay tanda ng tensyon. Isang lalaki ang nagbitaw ng nanginginig na boses, ibang klase ang teknik ng babaeng ito, malamang, mula siya sa Demon Clan. Agad namang may sumagot, kahit pa Demon Clan siya, wala tayong laban, kung susugurin natin siya, siguradong kamatayan ang kahaharapin natin. Matapos ang maiinit na sagutan, sabay-sabay nilang iniangat ang kanilang mga paningin kay Chen Li at sabay-sabay na humiyaw, Grand General, tiyak na miyembro siya ng Magic Clan, pakiusap, General, wasakin mo ang Demon Clan. Samantala, si Li Qing ay nakaukit ang pilyong ngiti sa kanyang mukha habang nagpapakita ng thumbs down kay General Chen, pabulong niyang sinabi, Hoy, itong Grand General, na to, nasa peak lang ng Profound Sovereign Realm, ang elder namin mula sa Divine Immortal Sect, nasa peak din, pero tingnan mo, gusto pa rin nilang lipulin ang mga demonyo. Nang marinig ito, lihim na tinitigan ni Ye Gatchen si General Chen at mahina ngunit puno ng respeto ang kanyang sinabi, mukhang simple lang ang panlabas niyang cultivation, pero ang totoo, hindi ko maabot ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan, hanggang sa bumalik si Master, huwag na huwag tayong magpapadalos-dalos na hamanin siya. Sa gilid, si Li Qing ay halos mawala ng kulay ang mukha at pawis na pawis sa kaba, halos sumigaw siya. Ha, ang lakas pala niya, bakit ngayon mo lang sinabi? Kung alam ko lang, hindi ko na lang sana siya binuli. Samantala, si General Chen Li, ay buong puwersang hinampes ang kaluban ng kanyang espada sa lupa, mariing sinabi niya, ang babaeng ito. Sa parehong sandali, si Li Qing, kahit nanginginig sa takot, ay hindi naiwasang magpakita ng pilyong ekspresyon. Labas ang dila, paaring niyang ginawa, ble, habang si Li He ay seryosong nakatitig patagilid. Habang hinihigpitan ni General Chen ang hawak sa puluhan ng kanyang espada, patuloy niyang binigkas, ibang klase ang kanyang teknik, pero hindi siya mula sa Demon Clan, weo, akala ko ba, ani ni Li Qing habang nagpapagpag ng kaba, pabigat na ang kanyang buntong hininga matapos marinig ang sinabi ni General Chen, tila guminhawa ng bahagya ang kanyang dibdib kasama si Li He. Sa mismong sandaling yun, biglang nagkaroon ng dramatikong pagbabago sa Demon Ceiling List, na ikinagulat ng lahat, ang paligid ay napuno ng usap-usapan, bawat isa ay hindi makapaniwala, samantala, si General Chen Li ay tila nayanig habang unti-unting lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang bagong Demon Rankings, hindi na siya nagdalawang isip at buong lakas na sumigaw, Flame Army, palibutan ang Divine Immortal Sect. Pagkatapos, walang pag-aatubili, itinutok ng mga gwardya ang matatalim nilang espada sa disipulo ng ating bida, ang tensyon sa hangin ay tila naging mas mabigat, habang ang mga gwardya ay walang awang nagpakita ng kanilang intensyon, tila ba naghahanda ang bawat isa para sa isang hindi maiiwasang labanan. Habang si Dumbo Li Qing ay nanlalaki ang mga mata at napabulalas, bakit bigla niyo kaming pinalibutan? Samantala, si Xuan Shua, na tila may aura ng inis na parang ipis, ay mataray na nagsalita habang nakakross ang kanyang mga braso sa harapan, hindi ba kanina lang sinabi mo na si Elder Zhu Yuyan ay hindi naman talaga mula sa Demon Clan?
Agad na itinutok ni General Chen ang kaluban ng kanyang espada sa lupa, animoy pinagsasama ang galit at pagkabigla, malakas niyang ibinulalas. Biglang nawala ang pangalan ni Prince Yufei sa listahan, isa lang ang ibig sabihin nito, pinatay siya. Bagong ranking sa Demon Ceiling List, first place 30,000 Yu Tai, second place 29,000 Li Hei, third place 25,000 Ling Feiwu, fourth place 20,000 Li Tianping. Sa sandaling yun, ang mukha ni General Chen Li ay sumiklab sa galit, para bang nagliliyab ang kanyang emosyon habang ang alaala ni Wang Feng sa Ancient Hall ay bumabalik sa kanyang isip, tumago sa kanyang puso ang katotohanan, ang nag-iisang tao na may kakayahang pumatay sa Crown Prince ay walang iba kundi ang makapangyarihang sect master ng Divine Immortal Sect, si Wang Feng, na hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik.